Now, let's make this evening a little more special. For the very first time together on stage, two of our three living national artists for film will be honored and presented by FDCP Chairman, Direk Joey Reyes. Ang sabi, kung walang pagpapahalaga sa pinagdaanan, hindi mo mauunawaan ang kasalukuyan. Higit sa lahat, kung hindi mo naiintindihan ang kasalukuyan, hindi mo rin mawawari ang landas na patutunguhan ng kinabukasan. Sa mga katagang ito, binibigyan natin ng pahalaga ang mga alagad, mga pambansang alagad ng sining sa pelikula. Maraming salamat sa inyo dahil tulad ng nabanggit ko, sa inyong mga balikat, nakatayo kaming lahat. At sa inyong mga inspirasyon, darating ang lalong mga nagniningning na henyo ng kinabukasan ng ating mga talentong Pilipino. Lovin, hindi mo lang alam kung gaano kahalaga ang kontribusyon ni FPJ, hindi lamang bilang isang artista, ngunit bilang isang direktor sa ngalang Ron Waldo Reyes. Hindi mo rin alam kung paano siya naging simbolo ng Pilipino. Dahil sa kanyang mga pelikula, ipinakita niya na hindi lamang isang Bisaya ang kailangan, kundi ang pagtutulungan ng sambayanan. Ricky, hindi mas susukat ang tulong na ibinigay mo sa napakaraming mga nangangarap na banging manunulat. Naalala ko, nung sabay tayo noon, nung may himala at may oro, ang taas-taas ng mga pangarap mo at lalong nakakataba ng puso pag nakikita ang mga manunulat na umuusbong sa iyong mga walang selfishness na pagbibigay ng workshop. At Tatay Kidlat, ano ang Philippine independent cinema kung wala ka? Binuwag mo ang lahat ng tradisyon, binuwag mo lahat ng konbensyon, at pinalaya mong lalo ang imahinasyon ng mga experimental filmmakers natin. So sa inyong lahat, okay, sa inyong lahat na nandito, maraming salamat. At saka, hindi ko palalampasin ng gabing ito na hindi binibigyan ng parangal si Leo Katibba at ang Sagip Pelikula. Dahil sa inyo, nabubuhay uli ang pelikula ng ating mga national artists. At isa ring malaking priority ng Film Development Council ang restoration ng mga pelikulang ito. Sa katunayan, ang unang-una namin inaatupag ay ang restoration ng lahat ng pelikula nila Broca Bernal at Marilu Diaz Abaya. Okay, pagiging pa doon. Tito Ricky, baka may gusto ka namang i-impart the words of wisdom sa iyong mga adoring fans and students. Bigyan na natin ang masungit na palakpakan dito. Some words of wisdom to the next generation of Filipino filmmakers and Filipino screenwriters. Hindi ko alam na magsasalita. Akala ko manonood lang kami. Well, what comes to mind is, hindi ako tumitigil mag-create, lumikha ng kung ano man yung dati kong ginagawa at naging dahilan kung ba't ako hinirang na isang national artist. Which means, up to now, yung persistence ko hindi pa rin tumitigil. I have 2 films para sa Metro Manila Film Festival na sinulat ko. And then katatapos ko lang ng nobela ko na i-launch ko bukas. Nagsimulan na akong sulatin ng memoirs ko at isa pang nobela. Hindi, ang malaki nilang katanungan, natutulog ka pa ba? Actually, mas nakakapahinga ako
pag naiisip ko na patuloy akong gumagawa, lumilikha, pag wala akong ginagawa, like natapos ko yung nobela ko, restless ako, hindi ako makatulog. Parang biglang nawalan ako ng focus sa buhay, biglang nabakante. Pero nung nagsimula akong harapin ulit yung mga susunod kong gagawin, nabuhay ulit ako. Like, gusto kong ituloy na yung workshop ko, na-postpone ako ng postpone. Hopefully this year, matuloy ko na rin. So yun, I think yung huwag kang titigil, ups and downs, rejections, triumphs, victories, masasaklap na karanasan. Pero I can say na for so many decades, mula nung 70s with Jaguar, hanggang ngayon, hindi ako tumigil. Alam nyo, meron pa kaming balita sa darating na Oktubre sa Lumiere Film Festival, okay, sa Lyon, ay makakaroon uli ng world premiere ang restored version ng Jaguar. Sana dumating dito at makapanood natin lahat uli ang isang napakagandang seminal work by both Ricky and Lino Proca. And Pete Lacaba. Okay? Ngayon naman, okay, pakinggan natin ang mga ilang kataga mula sa idol kong si Tatay Kidlat Tahimik. Smile your bamboo camera. Napaka-malaking karangal to be here with the industry people. Alam ko, for years and years, I was always making clear sa mga kabataan na Kidlat Tahimik is not really part of the film industry. Hindi ito snobbishness, okay? Hindi naman na mababang tingin. Just that, ewan mo, gawa lang magawa, laro ng laro, nakakalabas ng mga what I call spaghetti, yung film rolls. Wala na yatang spaghetti ngayon kasi everything's green, red, yellow, the dots. Well, this was always a symbol for telling stories from our own point of view. No? Ito po isang fish trap, no? Sa Ifugao. Pagpasok yung isda dito, at pagka lulutuin mo na, bubuksan mo dito. But anyway, it was a symbol. Tinagdaw ko lang ng 2 bamboo reels to make it look like a story. Pero kami ni Ricky, we've dated back to a long time and alam namin na marami ng pinagdaanan ng industriya. I remember, Ricky, nung matagal na, tinanong ko sa'yo about whether your best scripts are always produced. You remember that? And sabi niya nun, I think my best scripts tinatago ko lang sa bowl kasi baka hindi malabas. Pero I think now, the film industry has evolved and I think marami nang lumalabas. A lot of talented scriptwriters, a lot of storytellers. At kami, mga storytellers lang kami. At sa pamamagitan ng bamboo camera, ilalabas natin ang Indio-genius ng Pinoy. Indigenous. Naging Indio-genius. Kasi yung genius ng indigenous lalabas pa rin sa mga kwento natin. Mabuhay ang Indio-genius ng Pinoy industry. Kaya mga kaibigan, kasama ko ngayong gabi ang dalawang higante. Kung ano ang pelikulang Pilipino ngayon ay dahil sa mga panunulat ni Ricky Lee at ang inspirasyon niya sa mga darating pang mga manunulat at ang malarong imahinasyon ni Kidlat Tahimik na siyang nagbukas ng napakalawak na mga panahon at mga pagkakataon para sa mga sumusunod na filmmakers. Now, bilang pasasalamat sa dalawang filmmakers na ito, nais kong tawagin, okay, ang ating mga assistants para ibigay ang munting regalo para sa kanila.